In this video, aalamin natin ang mga myths about Soji Bill. Myth number 1. Pinapayagan ng Soji Equality Bill ang same-sex marriage. Wrong. Ang Soji Equality Bill ay hindi same-sex marriage. Wala nakasaad sa provision ng panukalang batas na pinapayagan ang same-sex marriage. Malinaw? Myth number 2. Pinapayagan ng Soji Equality Bill na magpalit ka ng iyong legal na kasarian. Wrong again. Hindi po pinapayagan ng Soji Equality Bill na magpalit ka ng iyong legal na kasarian. Upang mangyari ito, may legal na proseso ang kailangan daanan sa hukuman. Myth number 3. Hindi natin kailangan ng Soji Equality Bill kasi meron naman Bill of Rights. Wrong again. Kailangan natin ng Soji Equality Bill because our Constitution is not self-executory. Kailangan natin ng mga enabling laws that will specify ano nga ba ang discrimination at ano ang penalty na katapat nito. Myth number 4. Tinatakpan ng Soji Equality Bill ang ating karapatan ng freedom of religion. Wrong na wrong. Kinikilala pa nga ng Soji Equality Bill ang karapatan ng mga tao na paniwalaan ang gusto nilang paniwalaan. Pero ibang usapan na kung ang karapatan ng tao at ang mamamayan ang iyong sasagasaan. Lastly, myth number 5. Hindi naman priority ang Soji Equality Bill. Maraming problema ang bansa. Bakit natin kailangan ng piliin kung ano ang uunahin? Kung pwede naman natin itong pagsabay-sabay at hanapan ng lunas lahat. Kaya natin to sa Kongreso. Push lang natin ang Soji Equality Bill. In this video, pag-aaralan natin In this video, aalamin natin ang mga myths about Soji Equality Bill. Myth number 1. Pinapabayaan. Anong pinapabayaan? Myth number 2. Pinapayagan ng Soji Equality Bill na magpalit ka ng iyong legal na ulit. Lastly, myth number 5. Hindi naman natin kailangan ng Soji Equality. Hindi naman priority. Ulit. Alam niyo ba folks, walang lugar sa pamahalaan dapat ang mga bobo. Dahil ang mga bobo, gumagawa lang sila ng kung ano-ano at sinasabi nila kung ano-ano nang wala namang pag-aaral. Bukod pa dito, hinahayaan natin silang magsalita at gumawa ng kung ano-anong kabubuhan nila nang gamit yung pondo ng taong bayan. Hindi lang yun pera ng taong bayan, pera mo yun, pera ng nanay mo yun, pera ng tatay mo, pera ng lahat ng taong nag-aaral at nagtatrabaho. Alam niyo ba bang pinaka nakakatawa pa rito, mapalalaki, babae, bakla, tomboy ka, nagbabayad ka naman ng buwis lalo na pag nagtatrabaho ka. Pero unfortunately, yung buwis mong yun, 'di ba, hindi siya makakabalik sa iyo sa forma ng pagpoprotekta sa karapatan mo bilang member ng LGBT dahil hindi raw ipapasa out, nire-reject daw ng Pilipinas ang SOGI, ang same-sex marriage pati ang divorce bill. Dahil for the reason na predominantly Catholic daw ang bansa natin. Alam niyo, tangang logic to kasi probably kayo nakalagay sa birth certificate nyo Roman Catholic kayo pero you don't practice the Roman Catholic rituals or the Roman Catholic teaching. Like for me, for example, I'm a Roman Catholic in my birth certificate but I'm basically agnostic. I don't adhere to the teachings of the Catholic Church. I don't do its rituals. And even if you are Catholic, Pope Francis has a progressive view about homosexuals and that they should be protected and they should not be shamed based on their SOGI. Kaya nga may SOGI bill, 'di ba? Para protektahan yung karapatan ng mga LGBT. Hindi lang LGBT, in fact pati ikaw na heterosexual ay SOGI mo yun eh. So wala dapat dinidiscriminate based sa kanilang SOGI. Sexual orientation, gender identity, at saka expression. Tapos anong predominantly Catholic? Anong predominantly Catholic sinasabi nyo pa? O sige, ito yung mga bansa na kung saan legal o pwede mangyari ang divorce. At tignan nyo yung South America, predominantly Catholic yan ha. Yung mismong bansa ng Spain at Portugal na nanakop sa atin, nagdala ng Catholicismo sa atin, legal sa kanila ang divorce. Nasabihin nyo, sa Constitution kasi pinaprotektahan yung kasal. Kung pinoprotektahan yung kasal, bakit kami legal separation? Bakit may annulment? May legal separation na nga, may annulment na, pero bawal pa rin ang divorce? Anong
Anong kahibangan niya? Tignan nyo ba to? Ito yung mga bansa kung saan legal o pwede mangyari ang same-sex marriage. And note, okay, Brazil, a predominantly Catholic na bansa, Brazil, mismong Spain, Portugal, 'di ba? Pwedeng mangyari yung same-sex marriage or unions. Again, sila nagdala ng Catholicism sa bansa natin. How about abortion? Oh, it seems like in South America, abortion can happen because it's not red. Oh, even in Spain, it's completely legal. Spain na nagdala ng Catholicismo sa bansa natin. Folks, ang pagli-legalize ng mga progressive na batas na ito ay hindi dahil predominantly tayo. Excuse lang nila yon. Dahil mga bigot sila. Excuse lang yun ng mga taong nasa gobyerno natin na konserbatibo at hindi naman nakapag-aral ng maayos. Basic human rights natin tong mga to. Bawal ka mag-divorce kahit bubog sarado ka na sa asawa mo. Bawal magkaroon ng same-sex union dahil bawal lang. Bawal ang abortion kahit incest na yung anak mo. Remulla, mag-resign ka na. Folks, stay woke.